kapatid, tayo na naman po ay namasyal. Nice! Nandito tayo ngayon muli sa Albor. Hindi naman actually pamamasyal lang itong lakad natin. Meron akong pinuntahan at binalikan dito sa lugar ng Albor para sa mga importanteng bagay. Okay. Ako'y papauwi na at muli samahan nyo ako sa aking biyahe at tayo ay magkwentuhan muli tungkol sa mga bagay-bagay. Ayusin ko lang muna tong camera ko para mas nakikita nyo ako. Yan, kung nakikita nyo sa may kaliwa ko, yun yung sinasabi ko sa inyo nung last na video ko na dagat dito sa Albor. Ito yung lugar ng Boulevard. Nandito yung pinakasentro nila. Yun. Nice! Yan o. So, tara let's mga kapatid. Actually, ang magiging topic na gusto kong ikwento sa inyo ay tungkol dito sa aking motor, si Dumcao. Okay. Bali September ko to nailabas from the one of the motorcycle dealers, Jensen. At yung youngest son ko ang naglabas nito. Yes! Pero nagkaroon ng problema after just a week na nailabas at nagamit. Biglang isang umaga ayaw na mag-start. Oh, no! Ayusin ko lang muna tong camera ko sa harap para hindi masyadong malug. Kailangan talaga natin mag-invest ng magandang klaseng cellphone holder. Wow! Yung bang yung nakikita ko sa ibang mga vlogger na yung anti-vibration and shockproof at para mabawas-bawasan yung vibration at saka magiging smooth yung recording natin. So yun, at yun nga, yung mabuti na lang ay mahiling magbuting-ting yung anak kong bunso. Buting-ting talaga. Sa madaling kwento, nalaman naming battery ang naging problema. Siguro old stock yung battery sa warehouse, kahit bago, or baka factory defect, hindi natin alam. So ang ginawa ng anak ko ay dinala niya yung mismong battery dun sa kasa, kaya kung saan niya inilabas itong si Dumcao. Kaya lang, syempre, teka sandali. Ito naman ang ayusin natin. Ay, kahirap talaga. Mas okay kasi yung nasa helmet at medyo yung sa harapan na nakikita nyo, hindi masyadong natatakpan ng windshield. Mataas kasi ang windshield nito eh. Ito kasi yung Dominar 400 UG2 version 2. So, yung version 1, alam niyo naman, ang windshield noon is mababa lang. So, kitang-kita niyo yung harapan. Ito, kailangan talaga nito is, ang camera is nandito sa may helmet. So, kailangan kong mag-invest ng holder ng cellphone na nakamount dito sa harapan ng helmet. So, yun, balik tayo dun sa kinukwento ko sa inyo. So, yun, ang ginawa ng anak ko, ay dinala yung mismong battery doon sa kasa kung saan niya nilabas itong si Dumcao. Kaya lang, syempre, as always expected, palaging sagot na nila is i-report pa nila, at maybe it will take a week or 2 weeks. The worst is isang buwan na mapalitan. Biruin mo, magbabayad ka ng monthly payment tapos nakatingga ang motor, di ba? So we decided na bilhan na lang ng bagong battery at sabi ng dealer ay i-follow up na lang daw yung replacement na defective na battery. So biruin nyo, umabot ng ganitong magtatatlong buwan. Kung inantay namin yun, pwede natutulog at naghihilik lang si Dumcao sa garahe. Sus, swerte niya, no? Di siguro ipalaminate ko na lang siya. Pagkatapos namin na palitan ng battery, ayaw pa rin umandar. Actually, the engine is cranking but still it won't start. Sa tiyaga naman at sa tulong ng mga kaibigan ng anak ko na mga mekaniko sa motorcycle dealer, kasi call a friend kumbaga,
just to confirm na tama yung analysis yun namin kasi nga sanay na sila dito ito yung trabaho talaga nila doon, so nasanay na sila sa mga ganitong problema ng mga motorcycle. Bali yung kasing magnetic switch lumalagatik lang siya at pero hindi niya masupplyan yung starter motor. Muntik pa nga namin na mabilan at para mapalitan, so we try to check from the YouTube how much the price para naman may idea kami. And guess what? Medyo may kamahalan siya. Mabuti na lang, Sunday yun at ilang motor spare parts store ang bukas. Nagkataon naman ang lahat ng napagtanungan wala silang stock. Mabuti pa ang Weather Bureau at may pag-asa. So sinubukan namin i-direct, i-short yung dalawang terminal ng magnetic switch at yun, nag-start si Domkaw. So pinandar lang namin ng almost 20 minutes kasi nag-start na rin kasi para makagaan lang yung battery. So pagka switch off ulit namin ayaw na uli. Ayaw na uli mag-start. Di ganun na uling ginawa namin, dinirect na uli namin. So siguro 3 times namin ginawa yun. Umaandar naman siya kapag dinadirect namin. After nun, ang nag-try kami, nag-attempt kami na i-start siya from the starter button, nag-start na at umandar na si Domkaw at yun, hanggang sa ilang beses lang naming switch off then start gamit ang starting button yun, tuloy-tuloy na siya. Magmula nun hanggang sa ngayon, magtatatlong buwan na hindi pa rin kami nagka-problema sa starting ni Domkaw. Kasi ang nasa isip ko noon, ang alam ko kasi yung magnetic switch is merong winding sa loob yan at meron tayong tinatawag na residual current. Siguro nung na-drain yung battery, yun ang nasa isip ko lang yung masyadong na-drain yung battery, pati yung residual current na nasa loob ng winding ng magnetic switch talagang nawala, totally nawala. Pero alam ko okay din naman yun kahit na mawala yun. Kung minsan nga dine-drain talaga yun kapag tinatanggal mo yun para hindi kakagatin yung kamay mo, ng daliri mo ng namamahay na kuryente doon sa winding ng magnetic switch. Ewan ko lang kung tama ba yung paliwanag ko. I'm not an electrical man, mechanical ako by profession. So comment nyo na lang down below kung tama ba or mali yung paliwanag ko. Pero wag nyo kong aawahin Yung iba pa naman kapag naririnig nilang gano'n at sa isip nila mali yung paliwanag mo, yun sasabihin nila, hindi, mali yun, ang bobo mo naman. Nahawa na kayo kay Attorney Larry Gadon. Hindi na pala siya attorney ngayon kasi na-disbar na yun Oh no! So hindi kayo na ang matalino. Hindi nga pala tayo nakapag-intro So sige lang at sa bandang huli ko na lang ilalagay yung intro ng channel ko, YouTube channel ko. Maiba naman tayo. Baligtarin natin. Instead na sa umpisa, sa pagtatapos na natin ilalagay. Yun ang sinasabing introduction ng pagtatapos. Gusto ko nga palang ipakita sa inyo yung habang ginagawa ng mga anak ko. Kami, yung motor is nirecord ko kasi yun So, pakita ko sa inyo guys. Yun, habang nagpapalit kami ng battery, yung anak kong bunso, yung naka-stripe, si Benjo, yan ang matyagang lumabas, maghanap ng battery, pumunta ron sa kasa. Yung panganay ko naman si Jack, observation at saka advice. Yan, parang mga mekaniko rin ng Kawasaki itong dalawa na to Saan niya nakakunik? Okay. Ano naman ito nila So yan yung sinasabi kong magnetic switch na muntik na namin napalitan. Mabuti na lang at walang stock yung nakabukas na spare parts store ngayon. Kasi Sunday ngayon at nagkataong wala rin silang stock. So yun, buti na lang okay pa rin naman pala. Napa-start din uli namin.
At pati yung mga flaring sis, nahirapan din kaming ibalik. Unahin talaga. Kasi nga, Unahin mo lang iba. sukat na sukat lang talaga siya. Oo, So, unahin talaga magkamali ka ng konti, hindi mo talaga maipapasok o maibabalik ng tama. So, buti nila matyaga itong dalawang mga anak ko. Ayun, naibalik din ng maayos. Yun, napaandar na ulit namin. So, okay na si Dunkaw. So yun na, hanggang ngayon, okay na si Dunkaw. Magtatatlong buwan na rin sa akin dito na ginagamit ko. Wala siya nagiging problema. Wala kami nagiging problema ang dalawa. At so I will take this opportunity para mag-shout out sa mga kasamahan ko sa PPME Qatar, Richard Angeles, Andrew Carpio, kay Bulamor at kay Joel, Boyet Conde at kay Rasby Boy. I miss you guys. At kay Boss Lowy at Marvin, Manikat Brothers, at kay Boss Binirando ng Agreco. Kay Reggie, Egle, Richard, Ray, Limuel, Bugoy, Dewar at Marvin Sablay, Isagani Dulis. Kalimutan ko na yung iba. So hanggang dito na lang tayo guys. Dito na rin ako, nakarating na rin ako dito sa tinitirhan ko. Bye bye, at ito na ang ating intro na nasa huli.